Sa unang pagkakataon ay ipinaranas na ng Russia sa Ukraine ang pinakamatinding atake nito mula nang magsimula ang gyera, kung saan gumamit ang Russia ng iba't ibang mga hypersonic missiles ito, kaya't malawak ang pinsalang natamo ng Ukraine. Alamin na buong detalye mamaya. At isang China Coast Guard vessel na pumasok sa katubigan ng Taiwan ang kumaripas matapos magbanta ang Taiwan Coast Guard. Naggagawa na ito ng mga nararapat na aksyon. Yan ay matapos hindi tumugon ng China Coast Guard sa kanilang mga babala. Sa higit 4 na taon ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine ay muling ipinaranas ng Russia ang itinuturing na pinakamatinding atake nito mula nang magsimula ang gyera, kung saan ginamitan ng Russia ang Ukraine ng iba't ibang mga hypersonic missiles. Kabilang sa ginamit ng Russia ay ang Oreshnik, isang IRBM o Intermediate Range Ballistic Missiles. Itinuturing ng Russia na espesyal na sandata ang Oreshnik dahil mula sa kalupaan ng Russia ay pinapakawalan nito ng isang 12x12 truck, pinapalipad ng solid fuel patungo sa kalawakan, at kapag narating na nito ang tamang taas ay bubulusok na ang kargang 6 na conventional warhead. Dahil sa kinetic energy ay nagiging hypersonic ito na umaabot sa bilis na Mach 11 na naging dahilan naman upang mahirap ma-intercept. Kahit na Patriot missile system ng Amerika ay bigong maharang ang Oreshnik na ito. Sa mga ibinahaging footage ay makikita ang pagtama nito sa Ukraine na tila mga kidlat. Ёб твою мать! Matapos ang pag-atake ay ito na ang tumambad sa Ukraine. Malawak ang naging pinsala ng Ukraine at kabilang umano sa mga tinamaan ng Russia ay ang mga industrial facilities ng Ukraine, mga pagawaan ng armas, museum at dormitoryo. Sa isang atake lamang ay umabot umano sa 70 mga ballistic missiles ang pinakawalan ng Russia. At bukod sa Oreshnik hypersonic missiles, ang iba pang ginamit ng Russia ay ang Kensal hypersonic missiles, Zircon hypersonic missiles at Iskander cruise missiles at mga drone. Binisita naman ni Zelensky ang mga tinamaang lugar. Naging emosyonal ito at galit na galit sa ginawa ni Putin. Just apartments, the Museum of Chernobyl, which was built, by the way, for this anniversary. It was built just 1 month ago. So they attacked, they saw this museum, they attacked this exactly to the museum. Just crazy assholes. That's thank you. Ayon sa ilang mga analyst, ang pag-ataking ito ng Russia ay isa umanong babala sa NATO dahil sa patuloy nitong pagtulong sa Ukraine at isang pahiwatig na handa ang Russia kung nais na sumali ng NATO. Mariin namang kinundina ng NATO ang ginawa ng Russia at tinawag ng mga European ang Russia na isang paper tiger. Agad namang tumugon ang Defense Ministry ng Russia at sinabing hindi sila magiging tiger dahil isa umanong bear ang Russia. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos lumipad ang 18 fighter jets ng China sa paligid ng Taiwan, abay isang Coast Guard vessel naman ito ang pumasok sa katubigan ng Taiwan, kaya't mabilis na tumungo ang Taiwan Coast Guard kung nasaan ang barko ng China. At nang magkaharap na ang mga barko ay agad na nagbitaw ng radio challenge ang Taiwan Coast Guard, ngunit tahimik umano ang barko ng China. Kaya't sa muling radio challenge ng Taiwan, abay nagbanta na ito sa barko ng China na umalis at kung hindi ay gagawa ng nararapat na aksyon ang Taiwan Coast Guard alinsunod umano sa kanilang batas.
This is a broadcast from Taichung patrolling vessel. Your behavior shows that peace advocated by China is a hoax. The international community will not support you. Stop destroying peace and you should return to fight for your own democracy. This is how you repay your country. Please turn around now and leave our waters. If not, we will take necessary action according to the law. At nang marinig ito ng China Coast Guard vessel, abay naduwag ito at kumaripas na ito palayo sa isla ng Taiwan. Grabe, Taiwan lang malakas, Pilipinas, ano na? 呼叫中国海警幺四六杠勾，呼叫中国海警幺四六杠勾。 Samantala, libo-libo naman ang nagrally sa Taiwan, hindi laban sa gobyerno, kundi bilang isang suporta sa gobyerno na mas taasan pa ang paggastos sa depensa. Ang protesta ay naganap habang nahaharap ang Taiwan sa malaking presyon ng militar mula sa China. Kabaliktara naman ito kung ikukumpara sa Pilipinas dahil sa Pilipinas, imbis na tulungan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng malaking defense budget, abay hinaharang ito ng ilang mga kongresista. Didindebate ang AFP o kine-question hanggang sa matapyasan na ito ng budget at sa huli ay nganga. We are not afraid of China attacking us, but we need to show them it would take a lot of effort to take over us. 我要吞你，我要吞你要花很多的力气。 Using words and military drills will not scare the Taiwanese. We need to have a strong will to stand against them. And so China will think that if they want to attack Taiwan, they need to get us in one go. 我要会一把劲。 At dagdag na balita mga kabayan, ipinaalam ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyon nitong tulungan ang militar ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon kaugnay sa mga illegal na kilos ng China sa West Philippine Sea.